Ano ba ang top withholding agent? Sino-sino ba ang mga top withholding agent at ano ang trabaho ng top withholding agent sa Bureau of Internal Revenue? So ngayon po in our ATC video, pag-aaralan po natin yung bagong binabang Memorandum Circular ng Bureau of Internal Revenue para po sa list of top withholding agent. Okay? So nagbaba ang BIR ng RMC number 70 series of 2023 dated June 15, 2023. At ngayon po pag-aaralan po natin siya, ano yung contents nitong Memorandum Circular ng Bureau of Internal Revenue. Subject, circularizing the list of withholding agents required to deduct and remit the 1% or 2% creditable withholding tax for the purchase of goods and services under Revenue Regulations number 31/2020. So, yun na po sinabi na po dito ng BIR na ang trabaho ng top withholding agent ay mag-deduct and remit ng 1% or 2% creditable withholding tax from the purchases of goods and services. Pag-aralan po natin yung details. First paragraph. This circular is hereby issued to circularize the additional kasi meron ng existing top withholding agent. Additional list of withholding agents for the inclusion to and deletion from the existing list of withholding agents required to deduct and remit either the 1% or 2% creditable withholding tax from the income payments to their suppliers of goods and services, respectively, pursuant to Revenue Regulation number 31 series of 2020. So, ito po yung listahan na binaba ng Bureau of Internal Revenue para sa panibago o additional na listahan ng top withholding agents, pati yung mga dinilit na sa existing ng list ng top withholding agents. So, ang tanong ngayon, paano ka ba magiging top withholding agent? So, sinabi na po dito ng BIR, in accordance with the RR 31/2020. Sa RR 31/2020 po, makikita po natin yung selection criteria. Paano ba kayo magiging top withholding agent? Bakit kayo napili ng BIR bilang top withholding agent? Bakit kayo nasama dun sa listahan ng top withholding agent natin? Makikita niyo po yung selection criteria sa RR 31/2020. You may download that from the BIR website po natin. Okay? Then, the 1% and 2%, yun yung payment, yung withholding tax, parang renta sa mga suppliers natin bago natin sila bayaran. Ang problema diyan, hindi lahat ng suppliers ay subject sa 1% or 2%. 1% kapag goods, 2% naman kapag service. There are two kinds of suppliers natin diyan. Meron tayong regular suppliers, tsaka meron tayong casual suppliers. Kung ang suppliers nyo hindi naman pumasok doon sa regular suppliers na definition, tsaka casual suppliers na definition, makikita nyo po yun sa RR 31/2020, even if you are top withholding agent, you are not required to withhold the 1% from the purchases of the goods or 2% from the purchases of the services from your suppliers because they are not regular at hindi sila casual suppliers natin. Okay? Maliwanag po ba? And accordingly, second paragraph, the obligation to deduct and remit to this Bureau the 1% and 2% creditable withholding tax shall commence or cease as a case may be effective July 1, 2023. And any taxpayer not found in the published list of the top withholding agent is not required to deduct and remit a 1% or 2% creditable withholding tax under the above-mentioned RR. So, this new list of withholding agent, top withholding agents ay effective July 1, 2023 at applicable siya hanggang ngayon 2024. At sinabi naman dito malinaw na kapag wala kayo sa listahan ng top withholding agents natin, kayo ay hindi required mag-deduct ng 1% at 2% service. Maliwanag po yan. Ngayon kami, our company, Practice of Accountancy Profession ko, wala naman dun sa listahan ng top withholding agents kasi hindi tayo pasok dun sa selection criteria. May selection criteria po tayo para sa top withholding agent. Kaya hindi po siya pasok, hindi po tayo required mag-deduct ng 1%, 2% na withholding tax. And sinabi naman dito na yung top withholding agents po natin, makikita nyo po yun sa BIR website. So pumunta lang po kayo sa BIR website kasi ito one piece of paper lang itong ating memorandum circular na binaba. At makikita nyo po itong listahan, complete list ng additional at deletion ng top withholding agents sa BIR website under po ng top taxpayers.
Okay? Under po yan ng top taxpayers, makikita nyo po doon. Effective July 1, 2023. Effective pa rin po siya hanggang ngayon, 2024. Until magbaba yung BIR na panibagong memorandum, i-delete kayo o additional for the existing, additional sa existing withholding agents natin, top withholding agents. Ano naman ang effect kapag hindi ka nakapag-withhold? Kasi hindi mo alam, marami kanyang taxpayer, hindi nila alam na sila ay top withholding agent na pala. Even if nasama na sila sa listahan ng additional list of top withholding agent, hindi nila alam kasi nga hindi naman sila concerned. Nag-business lang tayo eh. Okay? So ngayon po, kapag hindi nyo po na-withhold or na-remit sa BIR, yung dapat nyong withhold or remit, maraming ganyan kapag na-audit, ang effect po niyan, disallowed po yung ating purchases and expenses na hindi na subject sa 1% or 2% na withholding tax na hindi na remit sa BIR. Disallowed po siya for income tax purposes. Hindi po siya allowable itemized deduction, hindi siya allowable deduction, hindi siya allowable expenses, hindi siya allowable purchases. Therefore, ang effect po niyan, if you fail to remit the withholding tax or deduct, tataas po yung taxable income nyo. Makikita nyo yan kapag in-audit na kayo kasi doon nyo lang malalaman na top withholding agent na pala kayo. Maraming ganyan yung mga ATC student natin na may tax audit. Tapos, tataas yung income tax nyo, magkakaroon kayo ng income tax assessment na malaki. Okay? Yun ang magiging effect niyan. Ngayon po, tingnan nyo na po yung listahan ng top withholding agent sa BIR website para nakapag-start na kayo ng withholding. And remind ko lang sa inyo na hindi lahat ng suppliers natin, even if you are top withholding agent, ay subject sa 1%, 2%. Kasi dalawang suppliers lang ang subject sa 1% at 2% na withholding if you are top withholding agent. Regular and casual. Yung regular and casual suppliers definition nandito na sa RR 31, 2020 natin. Basahin niyo po, pag-aralan niyo po. Okay? Maliwanag po ba yan? Next, another error on the part of the BIR naman. Yung nasulatan ka ng RDO mo, na-identify ka as TAMP or Taxpayer Account Management Program. Okay? Sinasabi dun sa TAMP na ikaw ay required na mag-withhold ng 1%, 2% service at ikaw ay required na gumamit ng EFPS. Yung paggamit ng EFPS kapag nasulatan ka na as TAMP or Taxpayer Account Management Program, tama yun. Pero yung TAMP, equivalent ba siya sa top withholding agent? Mali po yun. Hindi na po selection criteria ang TAMP under RR 31, 2020. Okay? Maliwanag po ba? Dati yun. Pero ngayon iniba na ng BIR yung rules sa selection ng top withholding agent. Hindi na po TAMP. Hindi po top withholding agent ang TAMP under RR 31, 2020. Ito po yung selection criteria, tingnan nyo po, nandito po yun. Kaya kapag nasama kayo sa listahan ng top withholding agent, pero based dun sa selection criteria, hindi naman kayo qualified, pwede po kayong sumulat sa BIR para ipa-delete o pa-remove yung inyong pagsama or addition to the list of top withholding agent para matanggal yung inyong responsibility or obligation mag-withhold ng 1%, 2%. Yun ang technique. Kung hindi kayo pasok sa selection criteria na under RR 31, 2020, hindi kayo top withholding agent. Pero kung nasama nga kayo accidentally, okay, ng Bureau of Internal Revenue or erroneously, susulat kayo sa BIR para sabihin sa kanila na hindi kayo pasok sa selection criteria under RR 31, 2020. And therefore, you should not be added dun sa list ng top withholding agent. Okay? Ipapakancel nyo ngayon nun. Okay? At ito pa, yung pagiging TAMP nyo, nasulatan kayo ng TAMP, sinasabi sa inyo, TWA na raw kayo, top withholding agent, mali po yan. Kasi nga, wala sa selection criteria ng RR 31, 2020 para maging top withholding agent ka, ang TAMP. Okay? Pag na-TAMP kayo, ang ibig sabihin lang yan, EFPS na kayo. Required na kayo gumamit ng EFPS. At merong specific revenue officer na nakatoka o nakabantay dun sa inyong tax compliance. Kapag bumaba yung tax compliance nyo, bumaba yung tax na binayaran nyo, merong revenue officer na magbabantay at mag-remind sa inyo na bumaba yung tax na babayaran nyo. Yun na naman ang TAMP eh. Yun ang trabaho ng TAMP.
taxpayer account, under ng taxpayer account management program natin. Okay? Maliwanag po ba yan? So ito po yung rules natin sa top withholding agent. May bago na po tayong top withholding agent list, tsaka na-delete. Under po ng RMC 70/2023. Pumunta po kayo sa BIR website para makita nyo kung kasama yung company nyo or yung practice ng profession nyo o yung sole proprietorship na business nyo na naka-register sa DTI, kung kayo ba ipasok na sa top withholding agent or tinanggal na sa top withholding agent. At kung nasama kayo sa top withholding agent, i-check nyo, i-verify nyo kung tama ba talaga yung pag-add sa inyo ng as top withholding agent under po ng RR 31/2020 kasi nandito yung selection criteria. Pag hindi nga kayo pasok na sa selection criteria pero na-add kayo erroneously, sumulat kayo sa BIR para ipatanggal yun. Okay? And 1%, 2% suppliers sa suppliers tayo mag-withhold, 1% goods, 2% sa service, pero ang suppliers natin ay dalawa lang na kinakaltasan ng 1% at 2%. Regular at casual suppliers. Nandito sa RR 31/2020 yung definition. Effect or failure, disallowed yung ating purchases, expenses, hindi po siya deductible sa ating gross income for income tax purposes. Kapag na-audit tayo, pag na-audit lang naman, pakikita ng BIR, examiner, lalaki yung ating taxable income, i-disallowed niya yung ating expenses, purchases, lalaki yung ating income tax assessment. Yun po yung effect niya. Okay? At yung TAMP nga na paraging sinasabi paraging error ng BIR through RDO. Sinasabi sa taxpayer na top withholding agent na siya kapag na-TAMP siya. Mali po yun. Wala na po sa RR 31/2020 selection criteria yung TAMP as selection para maging top withholding agent. Mali po yung error yun. Pwede kayo simula sa RDO na pumirma ng letter na na-TAMP kayo at sinasabi na kayo required na mag-withhold ng 1%, 2% under ng top withholding agent because mali po yun. Wala po sa selection criteria ng RR 31/2020 ang TAMP para maging top withholding agent din. Bago na yung rules natin. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay marami kayo natutunan. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, paki-like, share, subscribe na rin for our future updates, tax updates natin. And if you want to learn more ng BIR tax compliance, yung existing business or yung papasok pa lang sa business or practice ng profession, online man yan or offline, we strongly encourage you to magpag-aralan nyo po yung inyong BIR tax compliance. Through our books, meron tayong books, RWB books, na mayroong exclusive na HTC videos na mapapanood nyo lang, mapag-aaralan on our website. Kapartner yun, books tsaka HTC video. Okay? Para matutunan nyo mag-file and pay ng sarili nyong tax returns, mag-records and transactions sa inyong books of accounts, tax audit, financial statements, VAT or non-VAT, meron tayo. Please visit our website, htcbebe.com. Piliin nyo lang po yung libro na gusto nyo pag-aralan. Tapos, pre-delivery po tayo nationwide. Ang babayaran nyo na lang po yung ating books, may kasamang HTC video na mapag-aaralan nyo po on anytime, anywhere on our website. Okay? And if you have more inquiries regarding kung anong books gusto nyo pag-aralan, i-avail, just message us lang on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, or dito sa ating contact information na makikita sa description ng ating HTC video. Okay? Kung gusto niyo naman ng face-to-face, ayaw nyo ng books, ayaw nyo ng videos na online learnings natin, face-to-face, meron tayong seminar na ginagawa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Seminar, RWB Seminar Workshop. Please visit our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Follow nyo na rin po for future tax updates. Nandun po yung mga schedule natin ng upcoming seminar natin sa iba't ibang lugar. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po maraming natutunan. My name is Mark Norton Pumagat, your RWB teacher, na lagi pa dito sabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other future tax updates natin. Do not forget to follow us, subscribe now para sa ma-notify kayo sa ating future tax updates. Okay? Bye!